Maricel, kailan daw ulit magpapakita sa publiko, lalabas ng Malacanang ang Pangulo? Gigi, base doon sa media advisory na ibinigay sa atin ng Malacanang, merong aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos bukas dyan sa may San Juan at meron din siya dyan sa may Pasay. Parehong mangyayari yan bukas, araw ng Huwebes. Kung matutuloy ang pagdalo ni PBBM dyan sa dalawang events na yan, yan ang unang beses na magpapakita ang Pangulo sa publiko mula nang ma-diagnose siya ng diverticulitis noong nakaraang linggo, mahigit 1 week na kasi mula nang ma-diagnose siya at dalhin siya dyan sa St. Luke's Hospital, at mula noon puro mga events lamang sa loob ng Malacanang yung kanyang dinadaluhan. Pero ngayon, meron na silang inilatag na mga schedule. Bukod dun sa mga gagawin niya bukas, meron na ring nakalatag na isang public event sa darating na Biyernes dyan naman sa Maynila at sa Makati. So ang aantabayanan natin ay kung ano na nga ba ang itsura ng Pangulo oras na makita natin siya ng personal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Erwin Tulfo apila sa mga kapwa senador na bawasan ang mga patutsada sa mga opisyal ng China. Mag-asawang kontratistang sina Curly Azar Vizcaya kakasuhan ng DOJ ng tax evasion. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kasunod ng mainit na debate sa Senado kaugnay sa issue ng West Philippine Sea, aapela raw si Senator Erwin Tulfo sa mga kasama niyang senador na bawasan ang personal na pag-atake sa mga opisyal ng China. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, anong dahilan ng apela na yan ni Senator Tulfo? Gigi,
Gigi, ayon kay Senator Erwin Tulfo, naaapektuhan ng bangayan ang kasalukuyang negosasyon ng Pilipinas at China sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Isa yan sa mga natalakay ni Senator Erwin Tulfo at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa pagpulong nila ngayong araw. Sabi ni Tulfo, nakiusap ang DFA na bawasan ang bangayan ng mga senador. Naiintindihan daw ni Tulfo ang posisyon ng DFA dahil malaking tulong kung maisa sa pinal ang Code of Conduct para maibsan ang tensyon sa South China Sea. Ginagawa raw ng DFA ang lahat para maging ligtas at payapa ang isinasagawang RORE o yung Resupply and Rotation Mission na ginagawa ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Matatanda ang naging mainit ang debate ni na Senator Kiko Pangilinan at Senator Rodante Marcoleta kahapon kaugnay sa sukat ng West Philippine Sea at ilang linggo ring nagpalitan ng mga tirada ang Chinese Embassy at ilang senador kaugnay nga ng pinag-aagawang teritoryo. Ngayong si Tulfo na ang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kakausapin daw niya sina Senator Risa Hontiveros, Pangilinan at maging yung National Security Council para nga i-tone down o pakalmahin ang sitwasyon. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Dati po ayaw po ng China niyan, no? We don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon po, mukhang they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. At Camille, kung may mga usapin, paano magiging galawan ng mga opisyal ating pamahalaan? Jiggy, hindi naman daw ibig sabihin ni Tulfo ay dapat manahimik na yung mga kapwa niya senador o yung iba pang opisyal ng gobyerno nga kaugnay dito sa pangharas ng China. Karapatan pa rin naman daw ng mga mambabatas na magsalita at ipagtanggol ang ating teritoryo. Pero ang hiling lamang niya ay wag na raw sana silang dumagdag sa tensyon sa West Philippine Sea. Kailangan daw isaalang-alang ang kaligtasan ng ating mga mangingisda at mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Samantala, pagpulong din daw sa Senator Erwin Tulfo sa Chinese Ambassador para nga pag-usapan ng iba pang issue kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pakasuhan ng Tax Division ng Department of Justice sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa DOJ, nakitaan ng paglabag ang dalawa matapos itago ang tunay nilang kinita at income tax return noong 2020 hanggang 2021. Para yan sa mga kumpanyang St. Gerard Construction at Fine Things Fashion Warehouse, kung saan sila ang sole proprietor. Nauna nang binasura ng DOJ ang 3 reklamo ng BIR kaugnay sa pagbili nila ng mga mamahaling sasakyan. Unti-unti nang lumalapit sa kalupaan ang bagyong Basyang. Ito na ang unang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Pebrero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na lokasyon ng bagyo at may direktang epekto ba ito sa ating bansa? Yes, Gigi, ito ang bagyong Basyang ay huling namata ng pag-asa sa kanilang 5 p.m. weather bulletin dito po sa layong 655 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Yan po ay nandito sa dagat pa at medyo malayo pa naman sa ating kalupaan o landmass. Pero yung kanyang trough o extension, mapapansin nyo dito sa ating satellite image ay sumasabit na po sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas na kung saan possible na po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Pero mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan na dulot nitong bagyong Basyang lalong-lalo na bukas hanggang sa darating na Biyernes at sa weekend pa po. Ang ating inaasahang pagtama nito sa lupa ay maaaring bukas ng gabi hanggang Friday ng madaling araw. So early morning dito po sa northern portion ng Mindanao. Gigi? At Alvin, dahil nasa dagat pa, yung posibilidad na lumakas pa itong Basyang, anong nakikita nyo dyan? Yes, ito ang bagyong si Basyang ay inaasahan natin na posible pang lumakas into a tropical storm category. Pero hindi natin ito inaasahan lumakas into a typhoon category o maging sobrang lakas na bagyo dahil nga sa epekto ng ating high pressure area at ng kanyang wind shear. At maliban dyan, if ever makapag-landfall na po ito or tumama na sa lupa, nakikitaan pa natin ng paghina yan hanggang makarating dito sa may area ng Sulusi at Palawan area na kung saan meron tayong inaasahang pagbugso ng malakas na hanging amihan sa darating na linggo hanggang Lunes na kung saan yan po yung tuluyang magpapahina dito sa bagyong Basyang. Ganun pa man,
Although hindi isang malakas na bagyo, ito po ay magdadala pa rin ng malawakang pagulan, particularly nga dito sa areas ng Mindanao at Visayas habang tumatawid po ito sa ating bansa. Kaya doble ingat po tayo dyan at mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods and landslides na maaaring idulot ng pagulan itong bagyong Basha. Sige. Yung posibilidad na mag-iba pa siya ng direksyon, ano ang forecast, Alvin? Sa ngayon, ito pong bagyong Basyang ay kumikilos na pakanluran. Itong mga nakarang araw, ito po ay sumusubsob pa southwestward. Pero ang mga bagyo Jiggy, pag ganitong panahon ng amihan, usually talaga tumatama yan sa Visayas or Mindanao. Ngayon, less likely na natin ito inaasahang hindi maglandfall. Yan po ay most likely na natin o inaasahan talaga natin na tatama po ito sa lupa at maaaring nandito sa hilagang bahagi ng Mindanao, maaaring dito sa rehiyon ng Caraga dahil yan sa epekto ng ating mga high pressure area. Again, ito po ay inaasahan nating lumapit o dumikit dito sa ating kalupaan o landmass bukas ng gabi hanggang Friday early morning. So, mag-ready po tayo sa posibleng pagtama po ng bagyong Basha sa ating bansa. Gigi? Yan pong ulat ni weather frontliner Alvin Pura live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Congress Miao Kiko Barzaga sinuspindi na naman. At Tourism Secretary Cristina Frasco pinatanggal na ang lahat ng tourism poster na may mukha niya. Huwag kayong bibitiw, dapat